diskriminasyon laban sa lahat ng kasarian. Ang diskriminasyon ay ang pagtrato ng tao o grupo ng mga tao na hindi pantay o hindi makatarungan. Batay sa kanilang katangian tulad ng lahi, kasarian, relihiyon, edad o estado sa buhay. Lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer o LGBTQ. Tulad ng bahaghari, puno ng kulay ang kanilang buhay. Ngunit gaano man katingkad ang kanilang pagnanais na magkaroon ng pantay na pagtingin sa lipunan, hindi pa rin kumukupas ang ilang diskriminasyon sa kanilang komunidad. Tunghayan natin ang mga kwento ng ilan sa mga in-interview namin na tiyak na may kapupulutang aral tungkol sa diskriminasyon. Ako si Jeffrey Conducto Monteiro, 38 years old, and I'm transgender. Transgender, ang tawag sa isang taong kinikilala ang sarili sa kasariang taliwas sa kung ano siya isinilang. Paano ko nalaman at kanino ko sinabi na isa akong party ng LGBT? Tama ba? Since nung nagkaroon ako ng isip, simula siguro bata pa, alam ko na party ako ng isang LGBT community. At ito ay alam ng aking ina at ama at mga kapatid. Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa iyong kasarian? Ano pong pangyayari na nararanasan mo ang diskriminasyon? Sa pagiging part ng LGBT, ang diskriminasyon ay umiikot lamang sa aming buhay. At ang diskriminasyon na ito ay yung mga tinatawag na pangungutya na sinasabi na ang katulad naming LGBT ay isang salot sa lipunan. Sinasagot ko ang mga taong hindi nakakaintindi sa aking kasarian sa pamamagitan ng isang question o isang tanong na kung bakit kami ay hindi kailangan tanggapin at kung paano kami dapat tanggapin. Ano ang mga pangarap o layunin mo para sa iyong sarili bilang isang trans? Ang mga pangarap at layunin ng pagiging isang trans na kagaya ko ay yung maiangat ko ang sarili ko at maipakita ko sa ibang tao na ang katulad kong parte ng LGBT o pagiging trans member ng LGBT ay hindi dapat kami kinukutya o dapat kaming mahalin at tanggapin ng buo at walang kulang at kailangan ay sapat. Kung paano ko mahalin ang sarili ko, ganun din yung pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. At kailangan tanggapin nila kung ano ang kasarian nila at pagmalaki nila ito. Ano pong mabibigay niyo na advice para sa mga kabataan na natatakot sabihin kung ano ang kanilang kasarian? Maging matapang lang sila at ipakita nila na ang katulad naming party ng LGBT o ang pagiging trans ay isang makabuluhan bilang isang tao at bilang isang miyembro ng LGBT at bilang Pilipino na kailangan kami ay irespeto at igalang. Kung paano namin inirerespeto at ginagalang aming sarili, ibinibigay din namin sa aming kapwa. May naging magandang dulot ba ang pagiging trans mo? Sa akin, oo. Kasi marami akong nagagawang mga bagay na hindi nagagawa ng natural na tao katulad ng mga lalaki at babae. Kasi kami ay nasa dalawang kasarian. So, mas marami kami sigurong magagawang mas kapakipakinabang para sa aming kababayan o para dito sa Pilipinas o para dito sa bundong ginagalawan. ano po kayo is, president po kayo ng trans dito, LGBT po dito. Ano po yun? Para saan po yun? Para saan po yung organisasyon yun? Ang LGBT community dito sa Bayan ng Diliw ay isang samahan ng trans, bi, ng gays, ng lesbian. Bilang isang presidente ng LGBT dito sa Bayan ng Diliw, ipinagmamalaki ko yon dahil hindi siguro mabilis bilang isang presidente na tumayo dito sa posisyon ko na kailangan kasi bukas palad ka at kailangan lahat ng mga nangyayari sa paligid ng community namin ay kailangan ibinubukas ko sa kanila at kailangan ipinakikita at pinaliliwanag ko na tanggapin ito ng buo at hindi dapat kailangan masaktan
kailangan mahalin at kailangan ibigay ito ng buong puso na kailangan ay ipakita sa mga tao na ang pagiging party ng LGBT ay hindi masama, kundi bagkos ito ay dapat mahalin ang katulad naming LGBT dito sa Pilipinas at hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon naman ating matutuhayan ang kwento ng isa sa mga sikat na may-ari ng restaurant dito sa Liliw, Laguna. Kilala siya bilang Miss D. Ako si Renil Areza Cortez. Ilang taon na po? I'm 49. Gender po? Male pero kasama ko sa lahi ng LGBT. Since nung nagkaisip ako, may nararamdaman ako nakakaiba na bakit gusto ko yung laruan pang babae. Tapos gusto ko mga kalaro mga babae. So, siguro bago ako mag-school, mga prep, mga ganon. So, doon ko nalaman yung may kakaiba. Actually, wala naman ako sinabihang gay ako kasi halos lahat naman ng habang lumalaki ako, nalalaman na ng parents ko at saka ng mga kapatid ko, yung mga kalaro ko na yun pala ako, gay pala ako. Saan po ba kayo ng diskriminasyon dahil sa nararanasan po sa inyong kasarian? Diskriminasyon, wala naman masyado. Pero may mga times na like pag pumupunta ako sa isang lugar na mga bar, dati, anong araw, medyo na-discriminate kami mga gays, lalo na sa mga outfit. Ano po tinutugon ng mga taong may pagdududa po mula sa inyo? Mula sa mga taong hindi nakakaini sa inyong pagkakakilaman? Paano ako matutulungan? Matutugunan po. Matutugunan? Basta ang sa akin bilang LGBT, kailangan lang nating maging totoong tao sa ating mga sarili. At ipakita mo kung sino ka at kung ano ka. Para at least mas maging masaya yung pagkatao mo. Fourth question po. Ano po ang mga pangarap o layunin mo para sa inyong sarili bilang isang gay? Pangarap, simple lang naman yung mga pangarap. Like, ito, meron akong negosyo. Tapos, yung buo ang pamilya ko. Walang may sakit. At the same time, nakakatulong ako sa kapwa. Ano po mabibigay nyo na advice para sa mga kabataan na nagtatakot? Sabihin ko ano po yung tunay nilang kasalanan? Magbibigay kong advice para sa mga kabataan na takot umati sa kanilang kasarian. Huwag silang matakot na tanggapin ang sarili nila kung ano sila at ipakita nila kung ano sila. At ang mahalaga doon ay matanggap sila ng parents at saka ng mga pamilya, kaibigan, mga nasa paligid. Walang masama sa pagiging bakla, basta, LGBT, walang masama, basta wala kang tinatapakang tao. Ang mahalaga doon, mapakita mo kung ano ka at maipakita mo na meron kang meron kang sa industriya na meron kang magagawa at maitutulong bilang LGBT. Pagiging gay mo po or sa sarili mo? Bilang sa akin, pagiging gay, kasi hindi rin kasi kami pare-parehas ng mga ugali, meron din kakaiba. Pero ako bilang gay, alam ko kami mga gay ay marami kaming talent, masisipag, at saka masisinop. So bilang gay, ang masasabi ko kami ay tanggapin sa industriya ng bawat bansa, bawat bayan dahil kami ay masisipag. Narito naman ang handog ng Group 1 na tula na pinamagatang Kasarian. Babae at lalaki lang ang ganap ng kasarian. Ito ang madala sa pamukha ng mapanghusgang lipunan. Sa kakaibang galaw at pananamit, pinagtatawanan.
Madalas kutsain ng hindi malaman ang dahilan. Ganyan ang patuloy naming nararanasan. Ligtas po ba kami sa labas ng aming tahanan? May buo po ba ang tulad namin sa mundong ating ginagalawan? May natitira po bang pagtanggap mula sa sarili naming mamamayan? Hindi ko malaman kung ano ang rason. Masama ang laging tingin sa amin, ba't ganon? Ito ba ay habang buhay na pagkakamali? Sexualidad na kusa naming naramdaman at hindi pinili. Sana, minsan ninyo rin kaming maintindihan. Tao rin kaming nasasaktan kapag naririnig ng labag sa aming kalooban. Mali ba ang magmahal sa parehas namin na kasarian? Dahil ba ito sa pagsasama sa ating kinagisnan? Kaya sana lang, bigyan nyo rin kami ng puwang sa mundo. Yung maramdaman naming ligtas kami rito. Yung walang pananakit at insulto. Kasi tao rin naman kami kagaya nyo. Sa bawat kilos, sa bawat salita, ikay kanilang husgahan, hindi ka lubos na nauunawa. Ang iyong pagkatao, ang iyong damdamin. Sa kanilang mga mata, tila hindi ka panipaniwala, hindi nila naunawaan. Bakit nga ba? Tanong mo sa iyong sarili. Bakit sila ay nagmamahal ng ganito? Bakit hindi sila tanggap sa lipunan? Ang pagmamahal ay walang kinikilingan at walang pinipili. Ngunit bakit sila ay patuloy Na hinuhusgahan, inaapit at tinatago sa dilim ng kadiliman. LGBT, ang tawag sa isang komunidad na patuloy na lumalaban, patuloy na nagmamahal at patuloy na umaasa. Sa kabila ng panguhusga, sa kabila ng diskriminasyon, sila'y nagtatagumpay, nagiging matatag, nagiging inspirasyon. LGBT, isang katotohanan, isang realidad na dapat nating yakapin, tanggapin. At pahalagahan sa bawat isa. May karapatan at dignidad. Hindi dapat husgahan. Dapat bigyan ng respeto At pagmamahal. Yan ang tunay na kahulugan ng pagkakapantay.